Alam mo, marami yung nakakami sa ating mga kasama dito sa PH Update dito kay Auntie Claire. Kaya naman, araw ng Martes, press con ho niya dyan sa PCO ang ating pag-uusapan. Tapos sesegue ho tayo sa guesting na itong si Atty. Harold Respicio dyan sa DZAR 1026 News. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito kay Secretary Vince Dizon. Kayo naman kasi masyado nyo nang inaaway itong si Sec Vince. Sa totoo lang talagang stress na ho siya sa mga nangyayari sa DPWH. Hindi lang ho siya maka-iskapo dahil ikukulong ho siya ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kung sakaling suwagin niya o kontrahin niya ang kagustuhan ng administrasyon na to. Marami hong bagayan si Vince Dizon. Ito, game. Walang sounds. Yun, ulitin natin. Wala pa rin sounds. Yun. Hindi, hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Hindi, Yun talaga. Hindi dahil ninakaw ang pondo ha. Huwag niyo isipin yun. Kayo naman Huwag yung isipin kaya hindi nagde-drain yung tubig dahil ninakaw nila yung pondo. Ang problema lang talaga, hindi nagde-drain kaya ayusin nila. Yun lang naman yun. Lipat po tayo dito kay Kong Meow. Game. Wala na naman sounds. Ano ba yan? PH. Game. Yun. Congratulations, may bagong swimming pool na ang mga Pinklawan. Yun, palakpakan. Ito pa si Vince Dizon lahat eh. Lalo naman sounds. Sabi ng Pangulo, gamitin yung pera ng taong bayan sa tama, hindi yung ninanakaw. So, yun ang ginagawa natin ngayon. And itong EDSA, hopefully, kung magagawa natin sa EDSA, dapat magagawa natin ito kahit saan. Kita naman natin yung quality. So, pagka talagang tama yung paggamit ng pera, kita mo sa labas ng quality. Kitang-kita sa quality eh. Maging ako nabumilib ako sa quality eh. Di ba nung ginesting siya dyan sa dyan kay Ma'am Pinky Web, talagang pati nga si Ma'am Pinky Web, sa tingin ko bumilib siya kay Vince Dizon nun eh. Ito. Ito interview niya kay Pinky Web nun. So how can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas? Kailan lang ho yung interview niya na yan eh. Wala pa hong 1 taon, pambihira. Ito naman si Ma'am Pinky Web eh. Rehabilitate na nga, gusto nyo, tutuhanin pa, pambihira. Butas na ganda po tanong yan. Unang-una, ang ginagamit nating aspalto ngayon at ito pag-reblock natin, talagang piling-pili. Wala pang 1 taon mula nang ayusin pero tagtad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Yan ang sinasabi natin. Masyado kasi inuna ni Vince Dizon ng yabang eh, di ba? Yung pondo kahit anong gawin nyo, ninakaw. Kahit anong gawin nyo, yung pondo ninakaw. Walang pera ang DPWH. Lahat ng ginagawa ho ng ahensya ngayon, puro repair na lang. Sa buong 2026, siguro 2027, i-restart daw, itutuloy yung ibang mga programa o proyekto ng DPWH na naudlot dahil sa issue ng nakawan o flood control, di ba? Yun na nga, kahit anong gawin ng administrasyon na to, kahit gusto nilang pakita ang sincero talaga ang administrasyon para resolbahin, lutasin ang mga problema natin sa bahay, hindi mangyayari kasi bakit? Ilinagay nila sa maleta ang pera. Dito tayo kay Auntie Claire. Grabe no. Entrada pa lang talagang mapapawaw ka na kay Auntie Claire eh. Siya paano? Grabe no. Parang nagpa-fashion show. Matikas. Matikas si Ate. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Gandang araw. Kung dati ay lubog sa tubig baha, ngayon hindi na binaha
ang maraming bahagi ng Metro Manila. Palakpakan tayo. Di na daw binaha ang maraming bahagi ng Metro Manila. Eh bakit wala pa rin pasok mula ngayon? Ngayong araw na to, anong araw? Martes. O hanggang bukas, Merkulis, wala pa rin araw. Nag-anunsyo na si Yorme. Ano na naman bang, ano yan? Ano na naman bang kalokohan yan, Antiklera? Linuloko mo kami. Paano masasabing, tawag dito? Paano masasabing hindi lubog? Eh wala pa rin pasok bukas. Sa likod ng malakas na pag-ulan sa mga nakalipas na araw, dulot ng sama ng panahon. Bunga ito sa matatag na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong puwersa ng pamahalaan na masolusyonan ang problema sa baha. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon ang Pangulo sa high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Las Piñas City. Personal ding nagtungo ang Pangulo sa verdant covered court upang kumustahin ang ilang mga evacuees. Sa kanyang pagbisita, binigyan diin ng Pangulo ang positibong epekto ng patuloy na dredging bilang temporary solution sa baha habang ginagawa ang ibang long-term solutions, kaya prioridad ng Pangulo ang pagpapatuloy at pagkompleto ng spillway sa Las Piñas. Ipinag-utos kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na suriin at i-update ang mga dating plano upang maisagawa ang spillway project sa lalong madaling panahon. Naniniwala ang Pangulo na makakatulong itong bawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Napansin din ng Pangulo ang problema sa basura na bumabara sa mga kanal, partikular na sa Parañaque. Dahilan upang muling ipaalala ng Pangulo sa taong bayan na maging responsable sa pagtapon ng basura. Yun. Kasabay Talagang hindi magiging responsable ang taong bayan sa pagtatapon ng basura. Kasi nga mayroong problema ang gobyerno, 'di ba? May problema ang ating mga namumuno. Kasi bantakin niyo mga kababayan, paano susunod ang ordinaryong Pilipino? 'Di ba? Paano ka gaganahang sumunod sa mga inuutos ng presidente na 'to? Gayong yung simpleng bagay na ika nga air follicle test hindi niya magawa. Paano sasabihin ng Pangulo na huwag kayong magtapon ng basura kasi lulubog tayo kung yung isa sa mga pinangako niya nung panahon ng kampanya walang natupad. May problema ho, madam, may problema. nito, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang Waste to Energy Program, kung saan pinoproseso ang basura upang makalikha ng kuryente habang patuloy naman ang mga flood control project at pakikipagtulungan sa mga LGU para sa dredging. Kahit sa gitna ng sama ng panahon, patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo na sipag. nagbunga naman ng magandang resulta sa ilang mga komunidad na dati ay binabaha. Ayon sa ilang residente ng Navotas, malaking ginhawa ang dala ng mga proyekto ng pamahalaan, kabilang na ang Oplan kontra baha. Kung ikukumpara noon, malaya nang nakakagawa na ang mga residente ng kanilang mga tungkulin, bagay na hindi nila magampanan tuwing may baha noon. Mabilis na rin ang pagbaba ng tubig sa ilang bahagi ng Valenzuela City, Quezon City at sa San Juan kahit patuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, sa pangunguna ni Chairman Don Artes, kabilang ang mga ito sa ilang mga lugar na sa Kalakhang, Maynila na hindi na binabaha. Dagdag pa ng MMDA, wala na ring bahang naitala sa ilang mga lugar sa Camanava at Las Piñas. Pero sa kabila nito, patuloy ang paalala ni Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tuluyang masolusyonan ang problema sa baha. Binigyan din ng Pangulo na kailangan ng Q&A na ho tayo, Q&A. pabahay na may seguridad, pamumuhay na may dignidad. Yan. Ito ang hatid ng Expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa People's Ville housing project sa Davao City. Inilarawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas 2 dekadang nangungupahan at
Balita ko, mayor pa lang si VP Sara, proyekto niya na yung People's Village. Sa bagay, lalatagan mo nga naman pala kami ng dokumento. No? Lalatagan tayo ng dokumento. Lipat-lipat ng tirahan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Saka dapat hindi People's Village, dapat pinangalan dyan. Bagong Pilipinas Village ko kay Marcos talaga. O di naman kaya Marcos Village, di ba? Ganun Ngunit dapat. dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program hindi ng talaga sa pamahalaan kanya yan. at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap Yo. na kahit wala silang anumang kontribusyon Ako, mga sa pagod ng mapagpanggap, Pangulong yari kayo Marcos kay Jr. Auntie Claire. at ng DSUD ay pilit bubulagin ang mga kababayan Mapagpanggap. natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto. Noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration nito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan Pakita mo, na Auntie. aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Ville. Yan. Yung mga Narito dokumento. po ang Auntie Claire, huwag mo kami paandaran ng dokumento, pwede picture. Kasi balita ko, mga taga Davao daw, pinakita yung mga dokumento na noon pa man panahon ni VP Sara, proyekto na yan. Ngayon, kung mga dokumento, kalukuhan yan, anak ng toka. Diba, hindi pwede yung mga dokumento na ganyan sa amin. Saan kukunin yung dokumento? Sa DPWH? Saan kukunin yung dokumento? Saan? Kung saang ahensya man na under kay Marcos Jr. Ibig sabihin, naglulukuhan tayo dyan. development permit para hindi po tayo mabulagan at Walang kwenta yung development permit na yan, Auntie Claire. Madaling lokohin yan. Saan galing yung development permit kay Marcos Jr. din? Nakanto ko, kahit na nandyan na yan, dahil ako ang presidente, ilagay niyo dyan the permit na yan, yung date na yan. Pagpasok ko sa administrasyon, di ba? loko nung ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Ville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. O kung 2023, mula 2023, yan lang ang na-issue. Anak ng tawa, kung wala pang inumpisa ng mga Duterte dyan sa Davao City, wala pa rin pasisinayaan ng mga pabahay si Marcos Jr. Ba't wala sa Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac? Ba't wala doon? Ba't sa Davao City pa? Partida, kahit anong gawin ni Marcos Jr., yung mga binigyan niya ng bahay na yan, iboboto pa rin si VP Sara sa 2028. Anong hocus-pocus na naman ba ang ginawa nyo, Auntie Claire? Ano na naman bang kabangagan ang ginawa ng amo mo? Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00022414 Madaling lokohin yan, Ante. Madaling lokohin yan. para sa People's Ville 123 Condominium Project. Na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. Alam ko, madali nga yan, madaling lokohin yung mga dokumento na yan. Pambihira naman, Auntie Claire. Kung yan na sinasabi mo mga ebidensya ay dahilan kung bakit si President Marcos Jr. may proyekto dyan,
Pambihira naman siya. Under sa kanya lahat yan, yung Department of Human Settlement and Urban Development. Under sa kanya yan. Madali lahat gawin sa kanya yan. Hindi ko naman sinabi ginawa niya. Ang sinasabi natin, sa sobrang sinungaling ng presidente na to, 20 pesos na bigas, continuity, di ba? Independent foreign policy. Dito sa simpleng papel na to, mahirap tayong paniwalaan. Tsaka tignan nyo naman ho itsura ng nagpipresenta ng dokumento. Paano ba naman ho kayo maniniwala dyan? Di ba? Kahit na naman gusto kong maniwala dyan siya, pinapakita na yan ni Auntie Claire, di ba? Dahil alam mo, sinungaling ng presidente na to, nagdadalawang isip ka. Ganun yun. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa Lakihan mo, yung petsa. na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. Madali yan, Auntie Claire. Napakadaling ano niya, yan ang mga detalye na madaling gawin dito sa administrasyon na to. Oh. At kasi Yun nga mga tax record, yung mga record ng mag-asawang Duterte sa AMLA, napalabas nyo eh. Yan pa kayang mga dokumento na yan ang hindi kayang gawin ng Department of Human Settlement and Urban Development. Kalokohan. kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit Yan. para sa Peoplesville. Application 23008-243 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit. At na-issue naman po ito February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So maging mainam po na maging mapanuri tayo at ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao City. Wow. So sobrang natats kami na talagang concern ng administrasyon na to sa lugar ng Davao. By the way, meron ba pondo ang First District ng Davao sa House of Representatives? Meron ba pondo itong si Congressman Paulo Duterte diyan sa House of Representatives? Di ba iniipit yung mga yung mga Duterte diyan sa all of a sudden merong project ang administrasyon. Talakpakan. Di ba? Sinasabi ko, bakit lalagay pa diyan sa mga condominium building? Ba't hindi na lang natin isilid sa maleta? Di ba, Auntie Claire? Sa pinakabagong ulat ng ahensya, nasa higit 2,600 units na ang tapos, habang nasa 4 na building na may 400 units ang kasalukuyang under construction. Ongoing ang development ng Peoplesville Project sa Kalinan District, Davao City. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 7,200 condominium units sa tulong ng 72 residential buildings. Isa lamang ang Peoplesville sa programa ang napabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas, at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Di lang pala maleta grabber si Marcos Jr., credit grabber, project grabber, lahat na lang ginagrab ni Marcos Jr. Punta na ho tayo kay Atty. Halor Despicio. Magandang umaga, Admar and JD. Yes! Maulan po dito Let's and go, basang-basa. Attorney, dito muna tayo sa nakalipas na pagdinig po, no, na mga pagdinig, no. Isama na natin yung unang article na tinalakay, yung threat daw po. Malinaw na po ba, na ilatag po ba, lalo na ng prosekusyon, na talagang merong nagawang mali, natumbok na ba ng prosekusyon na merong nagawang mali o katiwalian itong si Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 13 araw na impeachment trial? Alright, kapag pinag-uusapan po natin ang impeachment trial,
Hindi lang ang tanong ay kung merong nagawang mali dahil lahat po ng tao ay nagkakamali. Ang tanong po dyan is sapat ba ang maling nagawa para ma-impeach ang isang tao? Kung titignan po natin yung grounds for impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, plunder, other high crimes, culpable violation of the Constitution. Kapag titignan mo po, napakabigat. Hindi po ordinaryong mga krimen ang mga bagay na ito. Yung unang article po na tinalakay nila ay grave threats at saka inciting to sedition. Gusto nilang patunayan na dapat daw ma-impeach si VP Sara Duterte dahil may grave threats at saka inciting to sedition. Pero kung titingnan po natin, hindi po ito other high crimes. Hindi po sila high crimes. Ordinaryong krimen lamang po itong mga ito. Kaya umpisa pa lamang, medyo napapakamot na po tayo ng ulo dahil ito ba ay ka-impeach na offense? At pangalawa po, na-meet ba nila yung mga elements ng mga krimen na ito? Kasi kapag ang grave threats po ay sinasabi mo sa taong tinatakot mo o gumamit ka ng middleman para sabihin sa kanya yung threat. Ang ginawa lang naman ni VP Sara Duterte ay idineklara niya kung sakasakaling totoo yun, yung plano niyang mangyari kapag pinatay yung kanyang pagkatao. So may ibang taong nagtanong, so hindi siya nananakot. Ako din po, kapag tinanong niyo ako kung ano ang plano mo kapag sinuntok ka ng isang tao, sinaktan ka ng isang tao, kapag sinagot kita na gaganti rin ako, sasaktan ko siya, hindi ko tinatakot yung tao na yun. Dahil hindi ko naman siya sinabihan, sinagot ko lang naman ang tanong mo. Kumbaga sa Revised Penal Code, pasok po lahat yan sa Revised Penal Code, yung grave threats at saka inciting to sedition, kailangan po ng criminal intent. May intent ka talaga dapat na takutin ng isang tao. Kapag sumagot ka lang ng isang tanong, hindi po yan intention na required ng batas. So, hindi na nga siya pasok sa Revised Penal Code, hindi pa siya pasok sa saligang batas para ma-impeach ang isang tao. Ganon din ang inciting to sedition kasi ang inciting to sedition po ay inuudyok mo yung taong bayan, ini-invite mo yung taong bayan para saktan ng isang tao. Hindi niya naman in-invite ang taong bayan. At best, may in-invite lang siya na isang tao, nagantihan yung isang tao kapag napatay si VP Sara Duterte. So lahat ng mga bagay na ito ay, kumbaga, hindi po tayo perfect. Tao lang po tayo. Kapag tayo po ay tinatakot na or nasa alanganin na po ang ating safety, papatay na po tayo ng ibang tao. Kung minsan mag-iisip po tayo ng mga bagay-bagay para ma-ensure po na maging safe tayo, hindi nila ituloy yung plano nila. Or, in the worst case, kapag tuloyin nila yung plano nila, sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. Yung mga bagay na yan po ay hindi po yan napakabigat. Kung baga, merong pagkukulang sa pagkatao, hindi po tayo perfect lahat, pero hindi po yan mabigat na pagkakasala para ma-impeach ang isang tao. As a matter of fact, kung isipin mo po kapag maghahanap ka ng leader, kailangan mo ng leader na lumalaban at matalinong i-navigate yung mga threats laban sa buhay niya para lamang hindi matuloy yung mga threats sa buhay niya. In other words, ang isang leader kung minsan kailangan din maging ruthless Hindi mo kailangan maging perfect. So hindi basta-basta na kapag tinatakot ka ay tatanggapin mo na lang at lulunukin mo na lang at tatahimik mo na lang at hihintayin mong papatayin ka, hindi po ba? So given the context po, understandable and reasonable ang lahat ng ginawa ni VP Sara Duterte sa lahat ng instances na iyon at mas lalo na hindi dapat siya i-impeach sa mga ganong bagay. Pinapaseryoso lamang ni Matibag at mga ibang witness, akala mo napakabigat ng pagkakasala. Opo, attorney, bilang isang CPA lawyer din, dito sa inakalate nila na witness at yung ilalatag din nila na witness ngayon mula sa COA, kamusta yung pagklase ng pag-audit nila? Meron ka bang nakitang masyado namang stricto ba or masyadong selective? Paano po ang inyong assessment nyo po sa ginawa nitong si Wamil, Attorney Wamil? Attorney. Kulang, Admar, ang pag-audit. Kasi po, nag-audit din po ako dati with SGV, top auditing firm sa Philippines, tsaka Deloitte. Second top auditing firms sa Philippines. Nag-audit po talaga. Yung ginagawa niya na nag-audit siya ng mga karton-karton at folder-folder. Punong-puno ang isang kwarto ng puro papeles. Ino-audit mo, iniisa-isa mo lahat. Ay ginagawa ko rin po lahat yan kahit mag-isa ka. Ngayon po, kapag every time po na nakakita ka ng documents, parating may findings yan. Kasi po, kung hindi perfecto rin ang mga staff Usually mga staff po talaga ang gumagawa niyan, hindi yung head of agency. Yung mga staff, kulang ang mga sinusulat, kulang yung mga attachment na mga papeles. Pero hindi porket may nakita ka na hindi perfect base dun sa ideal na dapat gawin ng staff, ay gagawin mo na kaagad na audit observation memorandum. Yun ang ginawa niya Sa amin po, iba rin ang tawag pero parang ganun din. Ang audit observation memorandum po kasi ay formal na finding na yan. Ido-document na yan, kasama na yan sa report at dadaliin mo talaga yung staff na nagkasala. Pero po, hindi basta-basta na dumediretso kami kaagad sa audit observation memorandum. Ang ginagawa po namin ay
audit query. Yun yung sinasabi ni Attorney Powa. May audit query muna. In fact, yung audit query nga, formal na yun eh. Meron pang less formal na magke-query ka muna talaga dun sa contact person mo. Tatanungin mo, bakit itong, mukhang may finding dito? Kasi po, ang pertaining ng document na ito ay 2022. Bakit 2026? May 2022 sa una pero may 2026 sa uli, 2022/12/2026. So hindi ko agad-agad nasasabihin na 2026 yung document na yun kasi may 2020 sa taas, sa harap. Baka yung gumawa nun, ang intention niya was yung year ang una niyang sinulat and then December 26, 2022. Pwede po. So, porket nakita ko, gagawa ka agad ako ng interpretation ko, yun gagawin kong observation memorandum. Hindi po. Tatanungin mo muna yung tao, bigyan mo siya ng chance ang mag-explain. In fact, kahit hindi pa rin satisfactory yung explanation niya, during yung informal na consultation ninyo, meron din talagang tinatawag na audit query. Ifo-formal mo para documented yung sagot niya para kapag documented yung sagot niya, meron kang basehan pagdating sa audit observation memorandum mo para may papakita mo doon sa documentation mo na hindi ka basta-basta dumiretso lamang sa isang audit findings. Nagtanong ka talaga formally at sumagot siya at yun nga talaga yung sagot, kaya yun ang i-attach mo sa audit observation memorandum. Kaya mahalaga po talaga yung audit query na ginagawa. Dapat po ginawa niya po yan sa maraming stages ng kanyang audit. Kaya halimbawa po, inuulit ko po, yung 22/12/26, hindi mo pwedeng kaagad makonclude na 2026 yun. Kasi for all we know, pwedeng December 26, 2022 yun. Hindi niya tinanong. Yung mga naka-open and close parentheses na medical or travel, hindi mo pwedeng i-conclude na diretsong bumili sila ng medical or diretsong pinangbayad nila iyon ng tricycle o mga jeep. Hindi po. Dapat tanungin mo muna sa tao, binigay mo ba yan sa tao as a reward at sinabi niya lang for medical and medicine? Kaya muli nagyan ng medical or medicine or diretso mong binigay yung medical at saka yung travel. So hindi natin alam kasi hindi ka nag-informal audit query, hindi ka nag-formal audit query, so wala kang documentation na i-attach dun sa official audit observation memorandum mo. Kumbaga, kung meron akong senior niyan, pagagalitan niya talaga ako, bakit hindi ka muna nagtanong? So hindi po sapat. Ganon din po sa mga pangalan ng tao. Hindi ko pwedeng i-conclude kaagad na yung tao na porket nakapangalan na Piatos o iba't iba ang pangalan, ay although medyo kakaiba, pero po marami naman tayong mga kaibigan. Iba-iba yung pangalan. Meron nga akong classmate, Panti yung last name, tinatawanan. Pero ibig sabihin fictitious yung tao na yun. Hindi po. In other words, kailangan mo talagang mag-take step para yung doubts na meron doon sa mga potential findings ay masettle talaga. At kung hindi ka talaga satisfied sa explanation, kailangan mo talaga mag-formal audit query para yun yung documentation mo na i-attach mo sa audit observation memorandum. Kapag nag-audit observation memorandum ka at yung memorandum lang at wala kang proof, wala kang documentation na nag-attempt ka na i-erase yung doubts na mag-o-occur na naturally mag-o-occur sa normal na tao na auditor, ay ibig sabihin pagkukulang po ang iyong ginawa. Yung sinasabi ni Attorney Wamil na hindi naman required doon sa circular yung pag-issue ng audit query. Bossing, hindi kailangan isulat doon. Kasi kapag nakikipag-usap ka sa mga audit, di ba nakikipag-text, nakikipagtawag ka, linalapitan mo yung mga taong contact person mo kapag nag-audit ka, kapag may tanong ka. Nakasulat ba yung mga bagay na yan dyan sa circular? Hindi po. Hindi po kailangang isulat sa circular dahil customary po sa audit practice yung mga bagay na yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na excuse na hindi ako mag-i-issue ng audit, hindi ako mag-aalaw ng audit query dahil hindi required yan doon sa circular. Hindi po magandang excuse yun. In other words po, kulang ka po sa documentation, kulang ka sa steps. Sa audit po talaga, required yung documentation kasi lalo na nung nag-audit po kami, meron po kaming national office, standardized po ang process namin. I-audit po nila yung trabaho namin. And the only way na ma-ensure nila na maayos yung trabaho namin is kapag documented lahat. Kapag meron kang finding na walang documentation, walang attached document, kahit ano pang opinion ang ilagay mo dyan, hindi sila magre-rely dahil wala kang ebidensya na inilakip. Kaya doon po talaga nagkulang yung to. But in any case po, lumabas naman po talaga pag-audit. Kasi po, halimbawa, sinasabi nila na parati nilang iniisip na dun sa ganyan na ipinipilit nila na maayos daw yung audit base sa kanilang pagtingin. Siguro ang explanation dyan ay meron talaga silang balak talaga na
In any case, kapag sinisiraan po kasi talaga nilang isang tao, sabi nga nila, mukhang ina-isolate nila or sinisingle out nila si VP Sara Duterte, yung pagiging secretary niya sa DepEd at pagiging vice president niya sa OVP nung siya ay in-audit. Siyempre po, kapag sinisingle out mo na siya kaagad, may intention ka talagang makahanap ng audit findings. Kaya kung yun talaga ang balak nila na i-persecute at ipitin yung tao, understandable talaga na hindi ka mag-audit query. At kung sabi nga nila, to a man with a hammer, everything is a nail. Kung naghahanap ka ng butas, every time na lang na may makita ka na sa tingin mo na hindi regular, i-conclude mo kaagad na hindi regular, hindi ka man lang nagtanong, hindi mo man lang minake sure. But in any case po, na lumalabas naman po dito sa proceedings ngayon na maraming mga doubts na hindi na settle ni Atty. Wamil and sufficient yung mga tanong ng ating mga senador na mai-reveal lahat yon, especially yung sinabi ni Senator Lacson na paano mo hindi mo mako-conclude na fictitious itong mga tao na to, wala ka palang special access doon sa, wala ka palang security clearance access. So paano mo masasabi na may mga ganyang findings? So maraming mga kulang po. Sa audit po, kapag may mga valid na question, maraming mga lingering doubts at wala kang documentation, hindi po valid yung findings mo. In fact, pagagalitan ka ng senior mo, baka tanggalin ka pa doon sa audit team dahil kinawawa mo yung kliyente mo. Ganon din po ang ginawa ni Atty. Wamil. Opo, so hindi dapat masamain yung audit query kasi may nagsabi ang kapal daw ng mukha na hihingi pa ng audit query. So kumbaga ito ay normal na proseso para at least malinawan kung ano bang tumbok, ano bang gusto mong sabihin dito sa mga puna mo sa aming itong ginagawa namin, di ba, Attorney? Opo, kasi bigyan mo po ng pagkakataon magpaliwanag kasi ang huli po niyan kasi, ang magiging finding niyan is insufficient yung liquidation. Kasi on the side of the staff ni VP Sara Duterte, they liquidated. Hindi mo masasabing they failed to liquidate. They liquidated based on their understanding sa kanilang pagkakaintindi ng trabaho ng mga required documentation. Nag-liquidate sila, nagpakita sila ng mga authorized ng mga acknowledgement. Huwag mong automatic. Itanong mo muna. Tapos yung tanong at sagot at hindi ka pa rin satisfied, i-document mo yun through a formal audit query para may lakas yung mga audit observation memorandum mo. Totoo po yan. Kapag nag-issue ka ng audit observation memorandum and in the end nag-issue ka ng audit opinion tapos walang documentation, yung documentation lang naman ang magbibigay ng pruweba eh. Kasi bibigyan mo ng first-hand experience yung reviewer na ma-experience yung naranasan mo nung nag-audit ka. Kasi hindi po pwede talagang mag-rely ka doon sa recollection mo lang nung nag-audit ka. Hindi ako pwedeng mag-rely lamang sa salita mo or sa mga findings mo. Dapat meron ka talagang complete documentation. So yun dapat ang ginawa ni Atty. Wamil. And in any case, napansin ko rin dito kay Atty. Wamil, meron siyang pinipilit na inaamin po niya na yung mga may gawa ng liquidation, yung mga nakareceive ng pera, ay walang kamay si VP Sara Duterte. Pero sinasabi niya na siya daw yung accountable officer. Pero bossing, tingnan nga natin yung definition ng accountable officer. Kasi nakadefine po doon sa circular yung accountable officer kasi ang dapat manugot ay yung accountable officer. Ano yung accountable officer? Ang accountable officer ay yung taong permitted humawak ng pera o kaya yung totoong humawak ng pera. Ang tanong dyan, humawak ba ng pera si VP Sara Duterte? Hindi po. Sino yung permitted na humawak ng pera? Nakadefine din doon sa circular. Nakalagay po doon, Special Disbursing Officer, ang permitted na humawak ng pera. Sino yung Special Disbursing Officer? Nakalagay doon sa circular. Yun yung Head of Agency, si VP Sara Duterte, or, ito yung pinoint out ni Senator Marcos, or yung Special Disbursement Officer. Ang salita po, ang conjunction po ay or, hindi and. Kapag and po, pwedeng sabay. Sabay yung Head of Agency at sabay yung Special Disbursing Officer. Pero kapag or, isa lang sa kanila ang maging true Special Disbursement Officer at any one time. So kapag merong Special Disbursing Officer na po, such as in this case, hindi na po si VP Sara Duterte ang Special Disbursing Officer. Therefore, hindi siya yung humahawak ng pera. Hindi siya yung permitted na humawak ng pera. Therefore, hindi siya yung accountable officer. Dahil po dito, meron tayong Special Disbursing Officer. In fact, sila yung payee doon sa mga cheque. Sila yung nag-withdraw ng cheque. Sila po yung nag-disburse ng mga cash
at sila yung bumalik dun sa Office of the Vice President at sa DepEd at nagpakita ng mga acknowledgement receipt. Kamay po nila iyon, walang kamay si VP Sara Duterte. Kaya sabi nga ng circular, sila ang accountable officer dahil sila lang ang humawak ng pera, which is okay lang naman. Ang sinasabi po ng iba, wala bang pananakudan dyan si VP Sara Duterte dahil siya naman ang pumirma ng mga plano. At the end of the day, kapag nagbigay na sila ng report at makakapal yung mga liquidation, syempre pipirma din dyan si VP Sara Duterte. Wala ba siyang liability dyan? Ito na naman, pinipilit ni Atty. Wamil na ang liability niya daw ay yung nasa PD 1445. Ang nakalagay po doon, inuulit po ulit yung general principle sa Article 1, sa Section 103, nakalagay po doon na yung mga may pananagutan sa mga funds ay yung accountable na person sa mga funds. Therefore, yung mga may hawak ng pera. Pero sa sumunod na section, nakalagay po doon, Section 104, nakalagay po doon, ang liability ng head of agency, kahit hindi siya yung accountable officer, kahit hindi siya yung humawak ng pera, ay dapat mag-exercise siya ng diligence of a good father of a family. Kapag hindi siya nag-exercise ng diligence of a good father of a family, ibig sabihin, mananagot din siya solidarily, jointly and solidarily doon sa pagkakautang. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, kahit pumipirma ng plano si VP Sara Duterte, kahit pumipirma po siya ng mga liquidation in the end, hindi po niya pananagutan kapag kumupit yung mga staff. Okay lang po na rineview niya, tinignan niya yung documents, hindi niya kailangang itawag kung totoo si Mary Grace Piatos. Hindi niya kailangang itawag or isa-isahin yung mga liquidation na yun ay totoo. Dapat lang siyang mag-exercise ng diligence of a good father of a family. So kung ano lang ang i-expect mo sa isang tao on the same position, tignan po ninyo yung konteksto. Ang isang vice president po or secretary ng DepEd, napakataas na posisyon. May expect mo po ba siya na reviewin ang kada papel at i-verify yung kada papel mula sa source? Ganon din po si BBM dahil Office of the President, ganon din ang kanyang ginagawa. Meron din siyang notice of disallowance at kailangan din mag-refund ng halos kalahating bilyon. Pananagutan ba ni BBM yung mga bagay na yon? Hindi po, dahil kapag ginawa nila yung kanilang diligence lamang na reviewin yung mga papeles na required. So, check mo lang yung mga papeles, hindi mo kailangang i-double check sa source, titingnan mo lamang, mukhang okay naman. Eh kung dinoktor nila yung papeles, hindi na yung problema ng head of agency, problema yun ng staff. Ngayon po, at best, kahit sabihin mo na nagkulang siya, ang ibig sabihin po ng diligence, kalokohan talaga, which is not the case in this instance. Pero assuming ganun ang nangyari, hindi niya talaga rineview, diretso pirma talaga siya. Ano ang pananagutan ng head of agency? Ang pananagutan po ng head of agency, jointly and severally liable lamang. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi ni Atty. Wamil, na once nag-issue sila ng notice of disallowance, kailangan mag-refund ng accountable officer sa COA. Yun po ay civil liability. Kaya kapag sinabi ng PD 1445 na jointly and severally liable for that amount also yung head of agency kapag nag-fail siya na mag-exercise ng required diligence, yun, jointly and severally liable din siya. Ibig sabihin, liable siya civilly din doon sa pera. Pero pera lamang, hindi pa criminal yun ha. Ibig sabihin, kung nagkulang ka sa pag-supervise doon sa tao at kailangan niyang magbayad, yung accountable officer na humawak ng pera, dahil nagkulang ka sa pag-supervise sa kanya, kailangan mo rin magbayad. Pero hindi ibig sabihin hindi criminal liability yun. Hindi rin nga administrative liability yun. Ang sineset niya lang ay civil liability. So ang bottom line dito, wala talagang pananagutan si VP Sara. Talagang pinipilit lang ho nila yung naratibo nila na siraan itong si VP Sara. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update, sa DZRT 36 News. Mag-ingat ho kayo lahat. Malat Pinas.